Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Iliranod, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong kauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM. Iliranod, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong kauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM. Ayong udto, hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan mga hinigugman atong mga kaigsunan dinhi sa probinsya sa Biliran
og sa maabot ning atong broadcast. We are broadcasting live din sa Radyo Natin FM 103.9 FM Naval Biliran og sa atong Facebook account. Live kita. Kumusta ka mo? Nindot ang atong panahon karon mga kaigalaan ning labay na gihapon. Ay salamat. Ning labay gihapon si Bagyong Auring na dili masyado nga naka-damage labi na dinhi sa Eastern Visayas. So, ning lapos na, ning gawas na sa atong Philippine Area of Responsibility. We do hope na karong umabot nga mga semana, umabot nga mga bulan, umabot nga mga adlaw, nindot ang atong ma-experiencean nga panahon. Nearly na hapit mo abot ang kaning summertime. Today is February 24 na karon. Before anything else, may day request di ay ang mga classmates na ako. Kumusta ka mo? Si George Arthur Hernandez. Hello. Kumusta ka, paring George? Unsa tong request ni Jane? Pinag-greet niya og belated happy birthday ang among kabatchmate na si Divine Arañez Escalante, who just celebrated her birthday last February 19. So, Divine, if you are listening, belated happy birthday. Greetings ka coming from your batchmates, especially gikan kang Jane Wilson. All right. Kumusta ka mong tanan dinhi sa probinsya sa Biliran? Maulang gihapon ang atong kahimtang. We are still at the new normal. Ang pagsulob karon og kaning face mask daw, ingon sila, kanang karong new normal kuan na mura na siya kaning pagsulob sa face mask kanang mandatory na di ba? Mura na siya good as clothing. Oo, good ang face mask, good as clothing na ni karon. Di gani ka mag face mask, mura ka gubo. Oo, kay good as clothing na karon ang new normal, wearing of face mask. In fact, gidouble na nga ni karon ang atong protocol gi-require na gihapon ang paggamit sa face shield. Wala lang ko mag-face shield diri sa sulod sa istasyon kay lisod na kanang mag-face mask la ko. But anyway, distancing man mi diri sa technical side, distansyado man mi diri. But to follow the protocol, you have to wear the face mask. Mao lang gihapon ang atong kahimtang karon, naghinulat na kita unsa nay balita kung nasa umabot ang atong bakuna. Ingon pa ang atong National Interagency Task Force na iinit na si President Digong. Sano pa daw kuno. Si Sista Homer, si Sista is also watching, my classmate. Ang mga provinces karon, ng mga local government units, they are all preparing sa pag-abot sa vaccine. Ang ilang roll-out, dito sa province of Biliran, magkakamayad na meeting sa mga unsay tawag gani, mga information officers, mga community development information officers o guban pa nga mga ahensya. Because kining mga development information officers, I'm one of it, mga kunin sila, mga frontliners kini sila in as far as the dissemination of vaccination plan for COVID-19 is concerned. Because there is that memorandum circular gikan sa National Task Force dated last January, nagmamandar sa mga local government units na i-adapt o i-implementar ang tinatawag na Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 vaccine sa tanan nga mga local task force and vaccination operation center. So tanan nga mga provinces, tanan nga mga local government units, they're all mandated nga to come up into a plan para sa rollout. Pag-abot sa bakuna gikan dito sa national government, i-transfer nga ready sa local government, ready daan ang atong local government, labi na ang kaning refrigeration, ang handling ni ana, ang mga vaccinators, mga communicators kami. How will we convince people na magpabakuna? Kay kung magkamayada tinatawag na herd immunity, according to experts, daghan nga ning mabakunahan,
minus-minus ang transmission. O according to our ang mga ekonomista, pwede na nato oblihan ang atong economy in a maski not in di man nga ni necessarily full blown, maski at the level bisan diya sa katunga 50% ablihan ang atong transportation, ang atong mga uban nga mga establishment nga gisiradan because of the quarantine, mga restaurants, cinemas, mga video kin, etc. and everything para maablihan pod ang atong ekonomiya if there is that herd immunity. Meaning, kanang daghan nga mabakunahan. That's the plan of the government. Lisod nga ni karon ang debate karon mga kaigalaan, kay according to the national government by March, ablihan na daw, tibuok country will be under the modified general quarantine ingon ana nga level. Kay duha lagi karon ang gitatanaw. Ha? Kinanglan ablihan nato nga atong pangunaw na karon nga crisis. Duha ang atong tatagaan og more focus og importance ang buhay og ang kabuhayan, the health and the economy. Maglisod man ta pag-abli sa atong economy, sa atong pag-abli sa mga pagpadagan sa atong ekonomiya, kung ang atong health naman pod nakataya, nakasugal, nakataya. Lisod man kung imong 100%, 90% imong transport, 100% nimon ang pag-abli sa mga establishments, sa mga malls and everything, etc. Kay adto man ang pagpundok-pundok sa mga tao. So that's the dilemma karon of the government. James Machete is also watching. So mo ni dinhi sa probinsya Biliran sa karong Huwebes, February 25. Brown out di ay kanang February 25 ano. Magkakamayada meeting ang mga community development information officers. So mga mayors allow them to attend the mga functionaries, mga frontline healthcare workers, mga uniformed personnel, sectoral representative, including the private sector, religious sector, and the private media to undertake this very massive information campaign for local vaccination. Okay. Ang atong takna, 15 minutos ang nakalabay sa alas 11. I-contact nato si Julia Tuston. Kay ang atong provincial government karon, si Governor Doc Roger Espina, one of his priority ang food basket. Nagpangapod-apod kita og mga grafted fruit trees, fruit-bearing trees, rambutan, lansones, nangka, ug sa pamandina nga mapapakinabangan, nga mahimo on the process, mahimo nga pagkaon. Ang dispersal sa mga kahayupan, may dispersal sa kaning baboy, baka, talking about the dispersal asa na itong number na ko diri. Makontak-konta nato si Lingling and si Julia, and so that we will ask the information that she can give to us this morning. Ingon siya kanang pwede magpatawag man lang ko na to siya para makakuha kitag impormasyon. Oo. Okay, ang atong takna 17 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanong Sibya sa probinsya sa Biliran. As promised, unsa na siya? Okay, sige, sandali lang. As promised mga kaigalaan, on the line si Ma'am Julia Tuston Sandiford, si Ma'am Lingling ang atong Chief sa Office of the Provincial Agricultural Services. Hello Ma'am Ling, good morning. Wala, sandali wala pa on there. Dali lang Sandali lang. Ayan. Hello ma'am, good morning ma'am. Yes, good morning Sir Aldrin. Yeah, you're coming very clear. Kumusta man Ma'am Lingling? So okay lang. I'm found that we are so very busy Sir Aldrin kasi nandito kami ngayon sa Almeria na distribution ng assorted fruit siblings po. That is what am I supposed to ask you? Kumusta na ang distribution sa mga grafted fruit-bearing trees, Ma'am Lingling?
Hello? Hello? Nawara? Ang signal. Kasayang. Okay, can you re-establish na good, wizard? Alright. Lisa Garcia Pharma is also watching. Saka kanan ni sila. Okay, let me continue. Asa na ito ipababasa diay? Ang very important na announcement gikan siguro ni sa Biliran Province State University, BIPSO. All right. Webinars on mental health wellness. Very good. Magkakameda seminar daw to be attended by Ricardo De Asis Jr., ang district pastor sa life coach specialist. Oo. Nana si Nana, kadali lang, balik na lang niya. Alright, i-establish na to si Ma'am Julia Tustang. Hello, Ma'am Julia. Good morning again. Yes, Sir Aldrin. Good morning. Oo, daganang nangutana kung pwede pa daw maka-avail, how to avail ni Ana, because that's very interesting, mga fruit-bearing trees. Can you tell us, Ma'am Julia? Hello, sir? Yeah. Go ahead, please. Sir Aldrin, hello? Yeah, go ahead. You're on there already. Actually, Sir Aldrin, ang schedule nato is ongoing. Mhm. So, naman na sa Naval, tapos naman na sa Kawayan, and then karon di ata sa Almeria. So, ang atong basihanan sa distribution, ang nagpa-master list sa Municipal Agriculture Office, the Mayor Office, and then, ang naman ng munisipyo, pwede lang sila magpa-register sa opisina, pero posible sa next batch na po sila matagaan. Okay, walk-in lang pag-register, walk-in. Walk-in, register sa opisina or sa Office of the Mayor. Ang mga recipients, kada recipient, pila ka tree, planting tree, ang ilang nadadawat? Ay, Sir Alvin, limited na tayo, isa-isa bawat klase ng fruit trees. Dahil, siyempre, ang dami nang hihingi. Oo. So, halimbawa, isang rambutan, isang daltonis, isang durian, isang pomelo, isang watis, isang guyabano. Oo, yun. Madami-dami din yan, Ma'am Lingling, kay kada usa nga variety, usa. Yes po, Sir Alvin. Subali, moabot, pila tanan ka variety, Ma'am Lingling? Unom. So, ang usa ka kuhan, makadaw tog unom. Ang uban, ila po, maximum ang 5 naman ang gialaw sa atong governor. I see. Oo. So, Almeria ka mo karon ang distribution, naman na mo sa Naval. Oo, kuman na sa Naval last week pa, sa Kawayan. Karon, Almeria ka, take advantage na ako ng Sir Aldrin. Okay. Bukas, kaibiran kami. Sige, pasabdadaan kung unsay mga, kindly announce it. Sige. Nananawagan kami sa mga kaibiran nun. Bukas nga adlaw, ada kami barangay Manlabang covered court para sa fruit tree seedling distribution po. So, be aware, you should be there before 8 o'clock para registration. Then, mag-start kita sa distribution once the governor is already around, siguro, 9:45 in the morning. After kaibiran, what's next? Tuyok na mga rin. Susunod na nga schedule is March 4. Kulaba. Oo. Okay. Wala pa nung schedule sa Biliran o sa Kadagbayan. Oo. Pero ang basics, ang gusto nga maging recipient ni Ana, magparehistro sa ilang tagsa-tagsa nga mga municipal agricultural offices. Yes, Sir Aldrin. Okay. All right. Keep safe kayo, Lingling. Keep safe pa. Congratulations. Good luck sa inyong activity. That's a very good endeavor. Thank you. Thank you, Sir Aldrin. Thank you. Thank you. Bye-bye. Keep safe. Bye-bye. Bye-bye. All right. Si Julia. Si Julia ang atong chief sa provincial agriculture. Oo. Kanang nindot na siya kay after mga kwanla siguro, I think 2 to 3 years. 3 years. Ingnaw na ito mga 3 years. Ang atong mga anak, makatagamtam. Imagine pag namunga yan,
kanang mga gipang distribute karon nga mga grafted fruit trees, rambutan, unsa pa na diyan lansones, nangka, unsa pa mga prutas kadto mga na-mention kanina ni Lingling. Pag yan namunga sa tanan nga mga gipapan-distribuer, daghan tang prutas din sa probinsya sa Biliran. Oh, di na tamo. Hi Jane Wilson is watching. Imagine daghan kayo na after mga 3 years, mga ingon na mga 3 years or 4 years, mamunga na sunod-sunod ng pagpinamungan niya na. Thou you can call our province is really that a paradise. Imagine. Dagan na. So this is the vision of the governor, ni Governor Doc Roger. Hi, Madam Jane. Yeah, Madam. Mata pa ka, Jane. O, gigreet na ako. Ay! Advance happy birthday di ay kang Jane ug si kaning Mar. March. Karong umaabot na March 6 man siguro. George, birthday ni Jane at sa kaning Mariano. Mutago ni si Jane birthday. Happy birthday, classmate. More blessings and power to come. More birthdays to come sa inyo ni Mar. Alright. Ang atong takna, doon na nakita 24 minutos ang nakalabay sa Las 11. Asa na ito ipapa-announce nga? Importante na announcement. Okay. Okay. Webinars on mental health wellness. Kanus ani siya? Nagi-forward. What is this? Kanus ang petsa? March 2. Yes, 2021. Where is the venue? Morning session. Ang venue diya sa Bipso. Okay. This is all about stress management. Mental health. This is true. Importante ni karon nga mga panahon. March 2. Oo. Gikan sa Guidance and Counseling Services Office presents the webinars on mental health wellness. March 2, 2021. Okay. May mga speakers daw. Mga life coach specialist, mga psychosocial care specialist on mental health program, and mga special education teacher. May morning and afternoon session of March 2. So, I think everyone is invited to learn from this webinar on mental health. Okay, thank you. Kinanglan bitaw karon nga mga panahon, iwasan ng stress kay kanang thanks daw Jane. Iwasan ng stress kay maapektahan ang atong mental health. Kanang uban maburyong na lang na adi na doing nothing, mag-stress, magproblema labi na karon kay crisis. Kanang may mga life coach kita maminaw kita sa mga advices. And let us make ourselves healthy. If our body is healthy, ang atong mental health food kaning healthy. Let us eat good food, avoid stress kanang kapoy-kapoy, ano sa tawag gani kanang pagproblema ba? Oo. Pagproblema, pero di gud maiwasan magproblema. Pero kung kinanglan ma-cope up nato ang atong mga problems in a day, let's cope it up. I-cope up. Kanang ayaw kita pagpaperdi sa problema. Try to picture the problem. If you picture the problem, half of it is already solved. Problema diya sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa relationship, problema sa everything. Problem is that problem is manageable. You try to manage problem. Kung may problema, pangitayag solusyon. Ayaw lang pag tinanawa ang problema as a problem. Do something about the problem and make it easy. Ingon pa nila, chillax lang. Corazon Machete is also watching. Joe Ducalios at Tibula. Don, how are you? Kumusta ka? Dapagyapon ka na sa kaning Manila. Importante nga pasabot gikan sa NGCP, scheduled power interruption. Gipasabot sa Biliran Electric Cooperative ang tanang miyembro konsumidor nini nga dunay pagayon nga power interruption sa Bilico franchise ang National Grid Corporation of the Philippines karang umabot nga February 25. Yes, that is Thursday. Adlang Huwebes nga dunay maximum nga 5 hours gadlang, 5 ka oras.
nga brownout sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Tungod kini sa ilang pagkabuhaton nga correction of limon ABS blades, ABS blades replacement of insulators, installation of line lightning arresters, correction of overhead grounding wire loop connectors, and conversion of structure. So brownout. What is February 25? Kuan ba na? Yeah. So, gikan kini sa Biliran Electric Cooperative Power Scheduled Power Interruption. The press release nila. 5 hours. Yes, again, 5 hours. Brownout. Karong Huwebes. Alright, Corazon Machiti. Hello. Okay. Now, mao ni sila ang kahimtang nato dinhi karon So tomorrow, we expect tomorrow 25 we expect the attendance of the frontliners, diya sa mga local government units to attend the meeting. This is very important kaya as I've said, this is in preparation. Ang preparation for the rollout of the vaccine nga maging ready kita daan. Dili kay pag-abot sa vaccine mo pa sa atong pagplano, pagplansa, paghanay. We should always be ready. Kay time is of the essence. Dili kita maglangan-langan, kinahanglan nato ang bakuna. Kinahanglan magpabakuna. We have to trust ang atong mga medical experts, ang atong mga scientists, ang atong mga health officials. We have to trust them. Kay nag-estudyo kini sila, dili kay nagtigo-tigo kini sila nga na ay bakuna, tapos na ay mga false information nga about the vaccine nga may mga negative effects daw. No, we have to trust kung unsa giingon sa atong mga scientists, sa atong mga health experts. That is true. Mo'y atong tuhan. Kay mao kini sila yung mga experts. Nag-agi kini nga mga vaccine kung unsa man ngani nga klase nga vaccine ug mga clinical trials. Erwin Abrigo is also watching. Hello, classmate Erwin. Hello, NL Bear. Okay, good morning. Kumusta ka, Ma'am Nel? Are you still in Manila? No, I'm sharing this information to you, mga kaigalaan nga mga taga diri sa Naval, pero adto dito outside the province nagpuyo. Ang local task force diri sa among probinsya, every day they keep on brainstorming, they keep on preparing. Labi na kay excited na ang mga tao nga moabot ning bakuna. Ang akong appeal kay naay mga nagpagawas og mga false information kay ingon sila out of 10 nga mga tao tulo ra daw gusto magpabakuna. No, we will make it nga kinanglan kitang tanan magpabakuna. And then so that magiging safe kita from another diseases. Bakuna, according to the experts, nagpapakusog na sa atong immune system. It is not nga magluya ang atong lawas. Technically, we have to follow and believe sa atong mga health experts. Ayaw kita pagpatuto ka na kung unsa lang mga istorya. So, amaw ni, giplaplan sa nato karon ng mga frontliners, ang mga vaccinators. Who are those mga vaccinators? Unsa ang ilang mga responsibilidad? What will they do pag-abot sa kaning sa bakuna, sa vaccine? Ang pag-handling niya na from the travel, pasulod din sa atong probinsya, ang refrigeration niya na, ang atong kabutangan niya na, etc. etc. Magkakamay the training tomorrow. We expect we expect the attendance of the frontliners kay para kanang hanay hapsay ang kaning implementation, execution of the rollout, the vaccine plan. Unta moabot na ning adlaw panahon nga kanang makalingkawas na taniyani nga worldwide makalingkawas na taniyani nga problema sa atong kaning COVID. Pasalamat nga ni kita dinhi sa probinsya sa Biliran mga kaigalaan nga wata maapektahe sa kaning African swine flu. Ang sakit sa baboy, usapan nga problema nga nakakalagdak sa atong kaning ekonomiya.
Oo, we should be thankful nga kaning that's why ang atong veterinary office, ang atong mga authorities here in the province are that very strict. Labi na ang pagpasod sa mga karne coming from other provinces, coming from other municipalities outside the province of Biliran. You know, according to the report, mga kaigalaan, sa Bureau of Animal Industry, 457 ka mga lungsod o mga syudad din sa tibuok Pilipinas ang naay infected nga African swine flu, ASF. 457 ka mga syudad dinhi sa Pilipinas. Mao na nga nagpo-problema kitag supply sa baboy kang uban pag na-infect ang usak municipality og African swine flu ang say tawagan nila laktod nga istorya gimpapatay ilaging papatay nila para di makapagtakod-takod niya bayaran sa local government. In Pastrana, di yung pangalugar, in part of Leyte, na nagpakasulod na kaning African swine flu. Nagdugang-dugang pa ni sa atong problema pata sa COVID, napay sa ka-disease sa atong hayop. That is why, you know, in Luzon, makikita ninyo din na naglalantogin ng Department of Agriculture kaning mga traders, suppliers sa kaning baboy kung kinsagod ko ni sayop ni aning aning taas ng presyo sa kilo sa baboy. As high as 400 pesos per kilo. Imagine? By goodness. Dini sa province, sa kaning Biliran, diya ka mo ko diya sa merkado, kung nakapaminaw ka mo ha, we will ask, kung naminaw karon si board member Arsenal, we will try to ask him, ang supply sa baboy din sa atong probinsya, kung nagkakamay da by scars. Kaya ang mga usahay, may pipila diya ka nagtitindag karne diya sa atong merkado publiko, kanang even if you are not that affected, mahal po ang karne kay ang pasumangil kay wa na po kuno'y supply. Pero na ako nakaistorya nga mga magbaboy, dagan tag supply inside the province, dili lang pwede lang ipagawas. Ani lang din ni sa sulod sa probinsya. Naay mga nagisingabot pod nga abi nila nga tuwa ta dito sa Manila. Imagine na tag 250, 260 nga dati-rati tag 220 laman na ang kilo. That we are not affected man sa African swine flu. That is why kaya nga kanang may local price coordinating council ba siguro din sa Nabal kindly nananawagan ta sa local price coordinating council to please monitor sa atong public market kayo usahay na ay mga kaning unscrupulous ang mga negosyante nga nagsisingabot pod sa presyo nga di man apektado. Kasabot ni si board member Arsenal kung nakapaminaw siya kay magbababoy po ni siya na po ni mga alaga. Kung tinuod ba nga kulang ang supply sa karne din sa probinsya Biliran for a reason na magmalang ilang presyo sa karne, kilo karne sa baboy. Ay nako. Kanipang isda, pero kaning isda na today said it's very hard to regulate marine products. Ang presyo sa isda, lisod kuno na ma-regulate. Pero mga basic commodities, basic goods, they can regulate. Pangalinata, bugas, unsa pa na mantika, sabon, nare-regulate sa atong trade and industry. Nare-regulate yan ang presyo. Pero sa mga marine products, sa mga isda, ingon sila, lisod. Pero, di ba, if you try to, remember, kang college kita sa economics and the law of supply and demand, pagdaga ng supply, ang presyo, naubos. Oo. Pero sa daga ng supply, mahal man lang gihapon ang presyo sa isda. We will sometime wonder, di sa atong merkado, wow, daga ng supply, dagang isda. And that you expect, daga ng supply, barato. Mao man lang gihapon ang presyo. Mahal man lang gihapon. Sometimes I suspect sa noon ko na naagoy kaning mga sabutahi aning pagpaninda diha sa atong merkado. Magsabot-sabot lang bitaw na sila diha ang farm gate og kaning trader kung pilang ilang palit dito sa farm gate ang kilo. Unya ang pag-travel, middleman. Tapos ngadto dito sa pag-ihaw, ngadto sa lamisa, can they justify 260, 250 pesos ang kilo sa ganing presyo sa baboy? Mao na. So,
Unta, kung naminaw nga itong Local Price Monitoring Council, please, panginanua ninyo ang atong merkado, ang atong pagpaninda. Because, labi na karon nga crisis, maapektaran ang budget sa usa ka household nga igo-igo na lang. Sa bagay, boy, no, ingon silang uban, daddy na lang pod kami mo palit kunog karne, isda na lang. Daghan man ang mga source of protein. Pero that is not. Kung ano ang tama, ano sa tawagan ni, suggested retail. Okay. Dapat nga ni may SRP na. Oo. Kanang mga paninda na nakabutang na kung pila ang standard nga kaning presyo sa baboy o sa uban pa nga mga karne. So we are very much thankful. You know, according to the Bureau of Animal and Industry, ang mga regions nga na ay African swine flu infected zones, ang CAR, regions 1, 2, 3, 4A, region 5, region 8, kita din sa region 8. But good here in the province of Biliran, wala taniya na. Thank you. I-maintain na itong atong monitoring ang quarantine sa mga animals who are going in and out of the province. Region 8, diyan lagi sa Pastrana, kaning alang-alang, diba, Palo, Santa Fe, alang-alang, that area there, na according to the news, naapektahan na, ngadto sa may Tan-awan in Leyte, Tolosa, Dulag, ganon. Padung ngadto dito, nakasulod na ning African swine flu, ni ani nga mga lugar. Regions 8, Region 10, Region 11, Region 12, and Region 13. Ha? Imagine, 457 nga kadagganon nga mga lungsod ang napiktahan na ni ani nga African swine flu. Alright? Ang atong takna, 40 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanong Sibya sa probinsya sa Biliran. Bueno, sa susunod na po kita mga kaigalan, thank you very much everyone for being with me this morning. Sa Facebook, ang atong mga friends. Kanina naka-story nato si Ma'am Lingling. She said nga nagpapadayon pagyapon ng ilang distribution sa mga grafted fruit trees. Diya sa atong agriculture may tinatawag na Mag-Agri Tayo Food Production Program under the leadership of the governor ni Dr. Roger Espina. Nya pag-mobilize sa Office of the Provincial Agricultural Group headed by Julia Tuston karon nga magpananom o kaning palay, gulay, fruit trees and everything nga din sa atong probinsya that we can realize nga ang food basket din sa atong province mudaghan usa ka na siya. The province is a tourist destination. This is a tourist zone, ang probinsya sa Biliran. In fact, there is that law already passed by then congressman karon ng governor ni Roger Espina. So it's ang development sa atong tourism industry mga kaigalan is not that nga kutubla sa kaning nindot sa atong lugar. Dili lang na kita kutob niya na nga sa kahusay sa atong waterfalls, sa kahusay sa atong mga beaches. We need also to enhance sa atong mga tourist zone, tourist spots. Para sa atong mga local tourists, they can be, once that they visit our province, number one for sure that they will be in a comfort. They are safe. May mga pagkaon, ang security. Nga dili sila kanang when they go to kanang mga waterfalls na to, di sila mahadlok nga mahulog, madisgrasya, because there is that development, enhancement, development sa atong mga tourist sites, tourist zones, tourist spots. That is one nga man nakaka-develop niya. Plus dagan patag pagkaon din sa atong probinsya, dagan tang prutas, dagan tang mga bugas, dagan tang mga tinanom. So time comes, labi na kung wa na ning problema nato sa COVID, that the province will really has that picture of being a paradise. Imagine, nindot kayo. Plus ang mga attitude sa tao,
mga friendly ang mga tao, mga taga-din, taga-biliran. Noted ra ba ang mga taga-biliran nga mga courteous, polite, mga loving people? See? Okay, so we do hope, nagkuhan na po kaning tingunan. Magkuhan na po ng panahon. We do hope that everyone is doing fine. Keep safe everyone. Di na madali nga panahon. Mo abot ng atong bakuna. Makatalwas na gihapon kita niya ning atong problema. And unta kanang mabantayan kita sa atong mga gagahom everyday nga mapalayo kita sa mga katalagman. Thank you nga si Bagyong Auring. Wala good baga, wa ko na papilis. Wa makasulod nga rin din kulang og passport. Si Bagyong Auring, Ling Lahos. Dahil gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Okay, may na pa ba importante yung mga announcements before we end? Okay, asa na to? Oy, wa pa kaya po notice sa kaning alright. Sa mga pinakabago na mga notices nato dire. Okay. So, mga community development information officers din sa probinsya o ang mga kaning mga frontliners, healthcare workers, mga uniformed personnel, sectoral representatives including the private sector, religious sector and the private media. See you tomorrow. See you tomorrow. Meeting dito sa Pragouts from this is a training. In fact, that is a training. Again, that's a training in preparation for the task force, local task force sa atong vaccination operation centers in preparation sa maabot nga mga vaccine. We have to be prepared. We have to be ready. Kumbaga sa Boy Scout, laging handa. We should always be ready. Lilia Manco is also watching. Hello, sis. Good morning. All right. Sa susunod na po kita ang Miyerkules. Our program is every Wednesday. Every Wednesday ang atong program. This is an official radio program of the provincial government. This is our program. This is the people's program. So kung may ka mo mga gusto nga mga ipaangbit nga mga impormasyon, mga notices, press releases, please do not hesitate to contact me and then so that mapabot natong mga mensahe ngadto sa atong mga katawan. God bless us all, mga kaigalan. God bless us all. Stay healthy. Keep safe. All right. Sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Doc Roger Spina kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw mayong udto. God bless and mabuhay. Bye-bye. I love you. Iliranod, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong kauban si Aldrin